So dito nga po, no, dito na tayo sa susunod na talata. Sinimulan ni Jesus ang kanyang gawain sa Galilea. Nang mabalitaan ni Jesus na dinakip si Juan, pumunta siya sa Galilea. Nang iwan niya ang Nazaret, siya ay pumunta at tumira sa Capernaum, na nasa tabing dagat na sakop ng Zebulon at Neftali. Upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isaias, ang lupain ni Zebulon at ang lupain ni Neftali patungo sa dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga hintil. So ito daw po, no, nandito daw po yung mga hintil. Sabi, ang bayang nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw at sa mga nakaupo sa lupain at lilim ng kamatayan, ang liwanag ay sumilay. So dito po mga kapatid, like us, di ba? Ang tawag po sa atin ay Gentiles, dati na naisuksok po doon as wild olive shoot doon sa tawag dito, sa puno ng Israel. Wala na nga nor Jews nor Gentiles na nga po ngayon, wala nang classification, pinag-isa na po. Diba? Nor slave nor free, nor female nor male, may access na po. Kasi may kapatawaran na. Nandyan na po ang Panginoong Hesus, inalay ang kanyang buhay bilang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tayo po, diba, bilang nalinis ng kanyang banal na dugo, diba, tayo ay nagkaroon ng pakikiisa sa kanya, sa pananampalataya po sa kanya, nandito na po nagdedwelang ang Diyos sa atin, ang Holy Spirit. Yan po yan, no, nakasilay po tayo ng ilaw mula sa madilim, sa kingdom of darkness, diba? Dito sa kadiliman at kasamaan ng mundo, nakasilay po tayo ng dakilang ilaw, which is ang ating Panginoong Hesus. Yung madilim nating mundo, inilawan po ng Diyos. At siyang ginagawa po natin ngayon, iniilawan po natin ng bawat isa. Kasi nailawan po tayo eh. So, ang ilaw po, hindi po yan pwedeng itago mo sa ilalim ng kama o takpan mo ng basket. Hindi pwede. Ilagay mo yan sa platform para mailawan ng lahat, kapatid, which is ginagawa natin, na iniilawan natin ang lahat sa pamamagitan ng pagbabahagi ng banal na espiritu, ng kingdom gospel, ng banal na salita ng Diyos, para mailawan ng lahat ng nakakapakinig. Sila po ay, di ba, makapakinig ng katotohanan at mapunta po sila sa kaliwanagan. Diba mga kapatid? So yan po yun. Mula noon si Jesus ay nagpasimulang mangaral na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Pansin niyo po, yung first preaching ng Panginoon sa kanyang ministry ay katulad po itong sinabi nga ni John the Baptist sa chapter 3. Repent for the kingdom of heaven is at hand. Na-topic nga po yun ni Brother Daniel, no, na bahagi din po natin, na ibig sabihin po, nagsisimula po sa repentance. Blessed afternoon po, Sister Seram. Repentance mga kapatid. Kasi po, ang repentance, hindi lang yan basta-basta paghingi mo ng tawad, kundi pagbabago. A total change of your hearts and mind. At yung pamumuhay. Yan po ang repentance. Kasi po, remember, nabanggit din po natin ng mga nakaraan, na kapag ikaw ay nananalangin, na nagsisisi ka nga, nagsisisi ka, nire-repent mo na yung mga pagkakasala, tapos nakita ng Diyos yung pamumuhay mo, hindi tugma dun sa panalangin mong pagre-repent. Nakikita niya, hindi ka pa nagre-repent. Nandun ka pa rin sa kasalanan na yun, paulit-ulit ka pa rin. Ibig sabihin, hindi genuine yung repentance mo, kapatid. Ibig sabihin, mali yung heart posture mo sa pagre-repent mo. Hindi lang po sa prayer natatapos ang lahat. Prayer extends to your life. Na dapat ang buhay mo ay nananalangin din. Yan nga po sabi sa Isaiah. Sabi niya, hindi ko papakinggan kahit napakarami nyo pang panalangin. Unahin nyo na maging tuwid sa Kanya. Diba? So hanggat hindi po tayo nagiging genuine sa ating repentance, hindi po nalalaman ng Diyos na tayo'y talagang sincere, na tayo'y tunay na nagbabago, kasi nungalingan lamang yan. Diba? Walang fruit walang bunga, walang ebidensya sa buhay mo, kapatid. Kailangan may ebidensya. Yes po, brother? May nag-a-ask na sabi niya, yung no name, sabi niya, pwede po kaya mawala ang kaligtasan ng isang tao? Na ilang ulit na rin naman po natin na napaliwanag po yan. Pwede po kaya mawala ang kaligtasan ng isang tao. Remember, kapatid, libre po na ipinagkaloob ng Panginoon. Diba? Grace. Libre ang grasya niya, ang kaligtasan. Ibinigay niya. Pero tao na po ang umaalis sa kaligtasan.
Warning against apostasy, Hebrews 6. Basahin mo kapatid ng buo yan. Kung gusto mo, meron po dito sa account na dyan po yung Hebrews 6, warning against apostasy, na sila po mismo ang tumatalikod. Na ang Diyos gusto ikay maligtas, pero ikaw mismo ang umaalis. Ikaw mismo ang tumatalikod sa pananampalataya mo. Ikaw mismo ang bumabalik sa dati mong pamumuhay na makalaman at makamundo, which is parang aso na sumuka, kinain mulit-muli ang kanyang suka, nakaalam ka na ng katotohanan, nakareceive ka na ng makalangit, nakaloob, meron ka ng Holy Spirit, but still, you chose na tumalikod sa kaligtasan at pananampalataya mo sa Panginoon. Yes, daily po ang ating repentance, daily renewing of our hearts and minds ng ating pamumuhay mga kapatid. Kasi hindi po, ang repentance po hindi lang isang beses nung tinanggap mo ang Panginoon. Yan po ay araw-araw. Diba? Kasi araw-araw po tayong nadadapa. Araw-araw po tayong dapat magpalinis sa Panginoon. Araw-araw lumakad ng tuwid sa Panginoon. Diba? Hindi po pabalik, hindi pa urong. Humingi ng tawad at magbago. Hindi po yung humingi lang ng tawad tapos sige ka na naman dun sa pagkakasala mo, sa pagpamumuhay mo sa kasalanan. Hindi po. Yan na po ay binayaran niya para po ikaw po ay mapabanal na niya. Diba? Kailangan meron ka na pong pagtanggi sa iyong sariling laman, pag-pick up po ng cross daily, and pagsunod po sa Kanya. Hindi po natatapos lamang sa pakikinig at pagbabasa, kundi sa pagsunod, pagsapamuhay po ng Kanyang salita. Yun po yun, mga kapatid. So dito po, balik nga po tayo, no? Yung una pong preaching ng Panginoon, repent for the kingdom of heaven is at hand. Kasi ibig sabihin nun, magsisi na kayo, tumalikod na kayo sa mga kasalanan kasi narito na ang kaharian. Ibinaba na po ng Panginoon, linapit na po niya sa mga tao, may pagkakataon na, may kapatawaran na, may pagkakataon na po tayo na mapabilang sa kanyang kaharian. Kasi nga po dati, yung hatid po ng odlo, kamatayan. Pero ang hatid ng Panginoon, walang hanggang buhay. Ano po, napakabuti ng Panginoon. So tayo, isisik na lang po natin yung kanyang kaharian. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added to you. Unahin mo yung spiritual mo at siya na bahala sa lahat ng physical mo. Lahat ng pangangailangan mo, hindi kanya pagkukulangin dito sa kanyang kaharian. Given. May portion ang lahat ng citizen. Sa blessing, sa anointing, sa protection, sa provision. May portion. Kailangan lamang, ibigay mo yung buong buhay mo, kapatid. Bigay mo yung puso mo para malinis niya. Para makapagtrabaho siya sa'yo. Vessel lamang tayo. Works na yan. Works of the Holy Spirit. Works of God. Yan nga po yun, no? Tayo'y naligtas upang tayo'y magtrabaho dito sa kanyang kaharian. Hindi ibig sabi, hindi yung the other way around, na tayo'y nagtatrabaho para maligtas. Hindi po. Pinapamuhay kasi natin yung kaligtasan na na-receive natin. Kaya nagtatrabaho po tayo. Nagbubunga lamang po ng yung Holy Spirit po sa atin. Diba? Nag-o-obey lamang po tayo, sumusunod lamang po tayo, nag-yield lamang po tayo sa Kanya. Yun po yun, mga kapatid. So, dito na po tayo, mga kapatid. Yan. Diyan yun ate yung sa in-explain mo kanina, yung sa pagsunod sa kanya. Dito. Yung iiwan mo lahat. Ay, amen. Yung cause of discipleship. Yes, nandito yan. Topic na. Ay, ano natin yan. Paliwanag natin. So, nawa po, brother, no? Nalinawan po. Wala pong once save, always save. Endure until the end. Yun po yung endure until the end na ipapamuhay mo yung na-receive mong kaligtasan at pananampalataya hanggang sa huli ng iyong hininga at sa pagdating niya. Kasi, ang pananampalataya po hindi isang beses. Yan po ay you are living your faith. Pinapamuhay mo siya. Buhay ka pa, 'di ba? Wala pa naman ang kanyang pagbabalik, 'di ba? Hindi ka pa naman nawawala. Para sabihin mong 'di ba? Na once saved always saved, na hindi mo naman alam na ikay 'di ba? May ibang tumatalikod sa pananampalataya. Sila na yung umaalis mismo sa kaligtasan. 'Di ba? So, sabi nga po, no, don't boast on tomorrow. Diba, mga kapatid? Don't boast on tomorrow. Hindi natin sigurado ang bukas. Kaya ngayon pa lang, kung naririnig mo to, kapatid, at wala ka pa sa kawan ng Panginoon, ay tayo po ay magrepent na at isik po ang kaharian ng Diyos. Kaharian po ito, hindi ito relihiyon.
Hindi po ito yung sinabi nilang nandito ang Panginoon, nandito ang Panginoon. Huwag ka maniwala. The kingdom of God is within you. Nasa puso po natin. Ito ang kanyang templo. Ito ang kanyang simbahan na kailangang mapabanal ng kanyang salita. So, kailangan po natin na magbasa ng magbasa, di ba? Makinig sa kanyang salita, makareceive ng kanyang salita. Doon po manggagaling ang pananampalataya. Faith comes from hearing and hearing the word of Christ. So, sabi po dito, no? Tinawag ni Jesus ang mga unang alagad. Sa paglakad ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid na naguhulog ng lambat sa dagat sapagkat sila ay mga mangingisda. So dito mga kapatid, may na-reveal po sa akin no, kung bakit po si Pedro yung unang tinawag, 'di ba? Bilang unang apostol mga kapatid. Kasi po, Pedro po, or Peter means rock. Di po ba? Peter means rock. Bato. Sino po ba ang bato? Di ba ang Panginoong Hesus? Ang Panginoong Hesus ang matibay nating pundasyon. So dapat, ang una't-una lagi sa buhay mo ay ang bato. Ang pundasyon ng ating Panginoong Hesus. Yan ang matibay na pundasyon ng iyong pananampalataya, ng iyong buhay. Dapat nakaroot lahat dyan. Na parang ikaw, di ba, parang ikaw ay nagtayo ng bahay sa matibay na bato. Sa bato, hindi sa buhanginan. Kasi pag sa buhanginan, wala kang matibay na pundasyon o yung bato, pagka nandyan yung mga storms, yung flood, wala, wash out. Pero pagka nandun sa bato mismo, yung bahay mo, o yung pananampalataya mo, yung sentro ng pamumuhay mo, hindi ka basta-basta magigiba. Unshakable. Diba? So, yun po yung kung bakit po si Peter. And then, ayan po no, sabi po dito, sila po'y mangingisda. Fishermen. So magmula po sa pagiging fishermen, sila naman po ngayon ay tinawag ng Diyos upang maging fisher ng men. ng mga tao na, hindi na isda. Sabi dito, sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamalakaya ng mga tao. Yan po yun, di ba? Fishers of men na, mga kapatid. Hindi na isda, kundi souls na po ito. Ilalapit po natin sa Diyos. Sabi nga po, no, isang sinner lamang yung mapagbalik loob mo sa Diyos, tuwang-tuwa na po ang ating Panginoon at ang mga anghel sa langit. Yan po yun, mga kapatid. Then sabi po dito, no, kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. At sa kanyang paglakad mula roon ay nakita niya sa ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid. Kasama si Zebedeo na kanilang ama na nag-aayos ng lambat at kanyang tinawag sila. Kaagad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa kanya. Binitawan po nila yung lahat ng ginagawa nila. So, ang pinapatungkol po nga po dito na we are denying ourselves. We are laying up lahat, status, lahat yan, yung mga ginagawa natin, desires natin, yung own will natin, yung habits natin, yung mga worldly, fleshly desires natin, tatanggihan na natin para sundin ng Panginoong Hesus. Yan nga po nasa Luke chapter 14 verse 33, no? Sabi nga po doon, kaya't ang sino man sa inyo na hindi magtakwil sa lahat ng kanyang tinatangkilik, ay hindi maaaring maging alagad ko. Lahat po ng tinatangkilik mo, hindi mo pwede na mas mahal ang ibang tao o ibang mga bagay na mas pinagtutuunan mo pa yan ng pansin, na mas sinusunod mo pa o mas mahal mo pa ang magulang mo kaysa sa Diyos. Hindi po pwede kapatid. Kaya nga po dito, no, iniwan nila yung bangka, yung hanap buhay, and yung ama. Kanilang ama. Para sumunod sa Panginoong Hesus. Kasi nga po, like nasabi natin kanina, given po ang blessing dito sa kaharian ng Diyos. Kailangan lamang siya ang masunod sa buhay mo, yung will, yung kalooban niya. At hindi yung sarili mong kalooban. Hindi yung sarili mong kagustuhan, bagkus magpapasalob, magpapasakop tayo sa kanyang kagustuhan, kalooban at pamamaraan. Proseso. Mag-undergo tayo sa proseso ng Diyos. Diba? God above all else. Nothing more, 'di ba? Hindi pwede na meron diyan sa puso mo na ibang Diyos-Diyusan. Na maaring sarili mo, 'di ba? Pwede mo mag-Diyos-Diyusan ng sarili mo o ibang tao o ibang bagay. Yan na nga po yung modern day idolatry ngayon eh. 'Di ba?
mga tao na or sarili mo na. Na kailangan po tayo ay nagiging cautious. Mag-ingat tayo na baka na-idol na pala natin yung sarili natin. O yung tinatawag nga po na alaman. Self-idolatry. Yan po, napaka-dangerous po niyan mga kapatid. Kasi po ang ating Panginoon, alam naman po natin, He is a jealous God. Hindi nga po pwedeng magsama ang Diyos at si Satanas. O hindi pwedeng magsama ang Diyos at Diyos-Diyusan dyan sa puso mo. You cannot serve with divided heart. Kailangan undivided. Isa lamang. You can only choose one. You can only serve one master. Kasi you either love one and hate the other. Hindi pwede pong parehas mo silang mahal. Hindi. Dapat po, siya ang una. Siya ang priority. Diba? Sabi nga po sa utos ng Panginoon, love your neighbor as yourself. So doon papasok na mahal mo ang magulang mo, mahal mo ang kapwa mo. Ibig sabihin, ang pagmamahal, hindi ka magkakasala sa kanila. Kaya nandyan din yung concern mo sa kanila na sila din ay maligtas, kaya babahagyan mo sila ng salita ng Diyos. Pero hindi to the point na sila na yung mas sinusunod mo, na sila na yung mas minamahal mo, sila na yung pinagpopokusan mo. Wala ka na ngayong oras sa Diyos. Mga kapatid. Kaya nga sabi diba dito sa Luke 14, lahat ng tinatangkilik mo, tatalikuran mo para sa Diyos, para maging alagad niya, disipulo niya. Diba? So yun po yan. Linawin ko lang po, hindi naman yung ibig sabihin ngayon, tatalikuran na natin yung pamilya natin, tatalikuran na natin yung trabaho natin. Hindi. Ibig sabihin, Diyos, siya po yung priority, siya po yung God above all else. Siya muna bago ang lahat. Hindi pwedeng mauna yung iba kaysa sa Kanya. Sa buhay mo, kapatid. Hindi pwede na mas matimbang ang lahat kaysa sa Kanya. Siya po. Siya yung matibay nating pundasyon. Sa Kanya nakasentro ang lahat. Kaya mo minamahal ang iba dahil mahal mo ang Diyos. Sa Kanya magmumula. Diba? Sabi po doon, love your God with all your heart, mind, soul, and strength. So, ibig sabihin, mahal mo ang Diyos. Sabi niya, kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. So, yung kanyang mga iba pang utos, dun po nakapasalob yun dahil mahal mo ang Diyos, susundin mo yung kanyang mga utos. Doon na po yun papasok. Kasi nakapasaloob na nga po, di ba dito sa New Covenant, isang batas, which is love, nakapasaloob na po lahat. So, kung hindi ka po nakapagpakita ng pagmamahal, di ba, dyan po tayo, nagkakasala. Kasi nga po, ang kasalanan ay pagsuway sa Diyos. Ang pagmamahal ay pagsunod sa Diyos. Kabaliktaran po yan. Kaya nga sinabi na love can cover multitude of sin. Pag napairal mo ang pagmamahal, 'di ba, napapawi ang pagkakasala. 'Di ba? At naiiwasan nating magkasala kasi nakapagpakita tayo ng pagmamahal eh. Kasi kapag na-meet natin ang Panginoon, pwede niyang sabihin sa atin, bakit hindi ka nagmahal? 'Di ba? So ngayon, maiisip mo ngayon, yung mga nagawa mo. Oo nga, hindi ka nagmahal. Hindi mo minahal ang Diyos, hindi mo minahal ang iyong kapwa, hindi ka nagmahal. Naging ka lang, sarili, self-centered na tao. Sarili mo lang iniisip mo. Yun nga po yung tatanggihan natin eh. 'Di ba? Yung pagiging makasarili natin, denying ourselves, a death to self to be alive in Christ. So yan po yun So sabi po dito na po tayo sa 22. Yan, malapit na po tayo matapos mga kapatid. Nangaral at nagpagaling ng mga may sakit si Jesus. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian. At nagpapagaling ng lahat ng sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. So, dito po mga kapatid, na nagpapagaling po, nangaral, nagpreach po ang Panginoong Hesus ng Kingdom Gospel, all about Kingdom. So dapat po mga kapatid, hindi yan mawawala dun sa katuruan, yung Kingdom. Kasi kaharian po ito kaharian ng hari. Siya po yung sentro, Panginoong Hesus. So dapat yan po yung ating sinisik kaharian. At pinagaling niya po yung lahat ng mga may sakit. Ayan nagpapagaling siya ng lahat ng may sakit, karamdaman, kaya't napabantog siya sa buong Syria at kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may karamdaman, ang mga pinahihirapan ng sari-saring sakit at kirot
ang mga inaalihan ng mga demonyo at mga may epilepsiya, at ang mga lumpo sila ay kanyang pinagaling. At sinundan siya ng napakaraming tao mula sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at mula sa ibayo ng Jordan. So, naalala nyo po last time, nabanggit po natin sa 1 Peter chapter 2, verse 9 to 10. Basahin ko po yun, no, mga kapatid. Dito na lang po sa sa cellphone ko. 1 Peter, mga kapatid. 1 Peter chapter 2, verse 9 to 10. Yan, nabanggit na rin po natin yan nakaraan. Sabi po dito, no, ngunit kayo'y mga tao, pinili, mga maharlikang pari, priesthood, royal priesthood, at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Dati hindi kayo mga taong sakop ng Diyos, pero ngayon mga sakop na niya kayo. Noon hindi kayo kinaawaan ng Diyos, pero ngayon kinaawaan na niya kayo. At sabi nga po, no, sa mga kapatid, yung 6, ginawa niya tayong mga hari at mga pari upang maglingkod sa Diyos na kanyang Ama. Sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihang magpakailanman. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, tayo, no, kingdom of priests, royal priesthood, ang gusto ng Diyos. So, kakakibat po na tayo'y royal priesthood niya at chosen people for Him, kailangan tayo'y malinis. Kaya kabahagi po doon na inalay niya ang kanyang buhay bilang sacrificial lamb na holy, blameless, and righteous. Diba? Wala po siyang kasalanan. Siya'y sinless. Wala siyang seed ni Adam. Yung kanyang dugo, yun po ang naglinis sa ating mga kasalanan para po tayo ay maging royal priesthood niya. Kakibat nga po yan ng ng Old Testament, mga kapatid, yung consecration sa priests. Yung foreshadowing po. Doon sa Old Testament, yung consecration ng priest, linilinis po physical. Para po, they are set apart, they are cleansed and set apart to serve as priest. Para po sa ating Panginoon, which is foreshadowing us ngayon. Kaya po ang Panginoon ay nangangaral ng Kingdom Gospel, ng Ebanghelyo, para nga po tayo'y mataniman at ma-transfer niya na po mula sa kingdom of darkness, mula sa karumihan, papunta po dito sa kanyang kawan, sa kanyang kaharian. 'Di ba? Pinapagaling niya po yung karamdaman kasi kailangan po malinis ang pari niya, 'di ba? Ang mga pari, royal priesthood niya. So kabahagi po 'yun, nililinis niya yung mga karamdaman, 'di ba? Pinapatawad niya yung mga kasalanan at kinaka-cast out niya yung mga demonyo. Ayan, no? Nakaka-cast out po yung mga demonyo, yung mga sakit. Alam naman po natin na dahil po yan sa kasalanan. Kasi po, yung tayo, kaya po nagkakaroon ng hold at ang kaaway sa atin, ay dahil po sa kasalanan. So, nung the moment na tayo ay nalinis, napatawad sa ating mga kasalanan, di ba, pati itong mga demonyo, di ba, umaalis. Yan po yan. At gumagaling yung karamdaman. At doon nga po, ito nga po ay naging word of mouth na, kumalat na po yung kabantugan ng ating Panginoon, yung kanyang ginagawa, yung kanyang kadakilaan. So, yung mga tao na naka-receive nung kabutihan ng Diyos, nung kadakilaan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay, halimbawa, sila'y napagaling sa kanilang karamdaman, yun, through word of mouth, sinishare din nila yung kabutihan ng Diyos. Kung paano sila napagaling, kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay nila. Nagiging living testimony po tayo, 'di ba? At yung iba na napakitaan ng kadakilaan ng Diyos, kabutihan ng Diyos, na sa bibig ng mga tao, pinapalaganap kung gaano kabuti at kagaling ang Diyos. Just as ginagawa natin, pinapalaganap po natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay, pinapalaganap natin yung Kingdom Gospel. Ito ay mensahe ng kaligtasan, mensahe ng pagmamahal, mensahe ng katotohanan, mensahe ng kapayapaan. We made the Lord Jesus known to all. Yun lamang po, mga kapatid, maraming salamat po. Baka gusto nyo pong magbahagi. Dito po regarding sa topic natin, open mic na lang po. Hello po. Yes, Sir Rem. Dinig po. Yes po. Ayun po, nung kanina po habang nakikinig ako,
parang ginagawa ko to. Yung parang naalala ko lang, gano'n. Parang ginagawa ko na to, Parang, tapos, yun nga po yung katulad po ng ginagawa ni Jesus na kung paano niya sinagot si Satan in the scriptures na, di ba po, gano'n. Tapos naalala ko, parang sinabi ko rin to one time kasi po, di ba po, even to we in Christ na, syempre nandun pa rin po yung struggle, yung, di ba po, hindi naman tayo perfect nagkakamali pa rin tayo. Syempre, dun ipuput ni Satan na yung doubt, yung confusion. So, one time, parang sobrang doubt na doubt po ako sa sarili ko and sobrang confused. Sabi ko, my God is not a God of confusion and doubts. He is the God of truth. Proud ako nung as in, automatic, nilabas, bigla ko lang po yun nasabi. Sabi ko, grabe yung, parang gumaling ako sa sakit, parang ganun yung pakiramdam. Tapos, talagang dun po talaga, mas parang na-explain din sa akin ng Panginoon, yung John 14. Katulad po ng na-share ko before, yung sabi po na Panginoon sa John 14:6, kung hindi po ako nagkakamali. Pakicorrect na lang po kung maling verse po yun na sabi ko, yung Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Tama po 6 po yun, John 14:6. Ano natin, sister? Sige, patuloy ka lang, sister. Anahin natin siya. Na, tsaka po yung, na talagang the Word was God. Kasi katulad po ng Yes, 14:6, sister. The way, the truth, the life. Jesus is the way. Opo. Na nagpapatunay lang talaga na the Bible is God. Diba po? Nakasulat naman po yan. John 1. Sa John 1 po naman po yun. Di ko na, basta sa mga unang verses po yun. Na in the beginning, the Word in the beginning, there was, buklatin na nga natin. Basahin mo na lang, sister, Wait sa lang Bible. po, bubaklat lang po. Mga kapatid, nag-charge lang ako Yan, in the Di beginning, lumapit the yung mga Word words. already existed. Sorry po, ang version po ng aking Bible na binabasa ngayon is NLT to po kasi yung physical Bible po. Hindi pa po nakabili ng ibang Bible na version. Pero yun po, John 1 po, verse 1. In the beginning, the Word already existed. The Word was with God and the Word was God. He existed in the beginning with God and God created everything through Him and nothing was created except through Him. The Word gave life to everything that was created and His life brought light to everyone and the light shines in the darkness and the darkness can never extinguish it. Na-share ko na po ito before nung nag-topic po si Ate Angel. Tama po, sa Ate Angel po yung nag-topic ng John 14. Na-share ko po na talagang napaka-importante po ng intimacy natin sa Panginoon. Kasi dun pa lang po na sinabi po sa John 1 na the Word was God. Tapos sinabi po ni Jesus na He is the way, the truth, and the life. Tapos, di ba, makukonect mo yung mga sinasabi ng Panginoon nga, no? Talagang, yung importansya na you need to build relationship with Him. Kaya nabuo ang Bible, kaya nasulat for us to know what we should do. Diba po? Kaya the way, ito yung way para makilala natin ang Panginoon. Ito yung truth, diba po? At ito yung life. Kasi dito nakasulat, katulad po nung in-example po kanina ni Ate Lynn na Hebrews 4:15 at saka Hebrews 2:18, tama po ba? Sa Hebrews 2 sa 4. Na ginawang parang sinasabi ng Panginoon po doon sa mga verses na yun na even Him struggles. Pero yun nga, parang yung meaning po nung mga verses na yun is na parang nagiging guide, kumbaga manual natin tong Bible kung paano tayo mabubuhay. Di ba po nakasulat dito, paano maging asawa,
paano maging anak, paano maging magulang, paano maging servant, 'di ba po? Nakasulat dito paano maging master. 'Di ba kasi po, 'di ba nung mga panahon nila, nung mga panahon ni na Jesus, uso po yung slaves, 'di ba po? May master and slaves. Pero ngayon, ang master na natin is si Jesus. Pero, yun nga po, yan, nawala yung sinasabi ko, sorry, biglang nawala. Lord, please help me. Paalala mo, Lord. Ano yung sinasabi ko, Lord? Ayun po, manual. Di ba po, alam ko po, nakikita niyo po to online. Yung Emmanuel, di ba? Di ba ang pangalan ng Panginoon, anong book po ba yun? Yung sinabi na, yung sinabi kay Joseph or Mary? That you will name, si Joseph, na you will name, na you, Matthew 2 pala ate. Matthew 2. Kala po sa'yo. Hanapin din po na. Para sure. Matthew 2, 1. 1 pala ate, 1. Bago mag 2. Okay. Hanapin natin. Anong verse, brother? Para hindi masyado mahaba. 23. Ito, thank you. Praise God. So, Matthew 1 verse 23. Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son and they will call him Emmanuel, which means God is with us. Diba po, nakikita natin yan sa online, yung mga pinopost, diba po? Emmanuel, tas nila, manual. Makes sense naman, kasi manual talaga natin to. Diba po? Kasi nga, Praise God. kasi nga, tulad nga po ng sabi ng Panginoon, nakasulat dito that He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. And just like John 1, na nakasulat ka po doon, balik po tayo sa binasa ko po kanina, uulitin ko lang po para po malinaw. In the beginning, the Word was already existed, the Word was with God, and the Word was God. So, ano po yung Word? Diba po yung Bible? Sino ang God? So, hopefully na unawaan nyo po yung sineshare ko po. Yun po. God bless po. Praise God. Ate, pwede mo rin dagdag Praise din God, yung Sister Romans 8:31. Dun sa sinabi ni ate rin. Sige, Brother Daniel. Ayong, wait, basahin ko na lang. Dito po yun sa Romans 8 verse 31. God's everlasting love. And yung sinabi po dito, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Yun po yun mga kapatid. Yung dagdag po doon sa shinare po ni Sister Rem, according nga po doon sa sinabi niya na God is with us. And yun din po yung pumasok sa akin na for God is with us, who can be against us, na kaya po natin gawin or wala pong makakaano sa ating mga ginagawa or sa ating nga pong paglakad noon. Kasi nga po naka-abide na po tayo sa ating Panginoong Hesukristo mga kapatid. And no weapon form shall be prosper against us. Kasi yun nga po, no, na dito nga basahin nga, pinasa nga po natin, di ba, for God is with us, who can be against us. Wala na po kahit yan pang si Satan is, hindi niya na po tayo ma-destroy, hindi niya tayong kayang i-destroy, hindi niya tayo pwedeng hawakan. Hanggang tingin lamang siya, na mababasa rin po natin yan sa Psalm 91, sinabi po doon na you will see the recompense of the wicked. You will only look the recompense of the wicked. Mababasa niya rin po siya doon na hanggang tingin lang po tayo sa kanya, hindi niya po tayo mahawakan. Kaya always know that the enemy don't have power over us. But yun nga po, no, ang stronghold niya lamang po sa atin is sin. Our sin, yung mga pagkakasala po natin. And always remember na kapag tayo po ay naka-abide na sa Panginoon, we are a new creation, and always declare that. 1 Corinthians 5 verse 17,
For we are a new creation in Christ Jesus. Na yun po, no, yun lagi nating i-declare. Kapag yung enemy is nagpuput sa atin ng lies or nagpuput po siya sa atin ng mga bagay na, ayun nga po, yung mga kasinungalingan sa ating isip na binabalik yung past natin, yung mga old mistakes natin. Always declare that word. Kaya po kanina, 'di ba, na kung maano nga po natin sa mga, yun nga po sa mga temptation ni Satan, 'di ba? Binabalik lang po rin ng Panginoon yung word. Dinedeclare niya lamang rin po yun. Kaya lagi niyo rin pong sabihin yung mga word. Ibalik niya lamang rin po kay Satan. Know your identity in Christ. Lagi niyo pong anihin yan sa inyong mga buhay. Always declare that in Jesus' name. Yun lang po. Salamat. Amen. Praise God. Sister Nika, baka may ano ka pa nadagdag. May dadagdag pa po pala. Yung sa James 1 verse 22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. For if anyone is hearers of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. Kumbaga, yun nga po, wag lang tayo, katulad nga po na nakasulat, wag lang tayo nakikinig lang. Be a doer din po. Yun lang po. Praise God. God bless po. Thank you, Lord.